Hello, Mawinians! Tinanggal. Okay. Rinig ba? Nandito pa rin po tayo sa Hong Kong. Kumusta po kayo dyan? Sa kung saan man kayo naroon, lalo na yung mga nasa Pilipinas. So, magbibigay lang po ako ng aking reaction. Sapat ba yung gantong layo? Hindi ko kita sarili ko. Magbibigay lang po ako ng reaction sa paglabas daw ng totoong kulay ni President Marcos Jr. May dumang aeroplano. Nag-post kasi po si Kuya Jay Sonza. Eto po yon. So ang sabi dito, hindi na nakatiis sa naglalagablab na apoy ng katotohanan, nagsalita na ang demonyor. Kala ko ba da yun yun? Rinig ba? Nilalaksa ko na ng boses ko, dead man ako. Rinig naman no? Okay lang? Okay. Comment nyo nga po sa comment section. Hindi nakaharap sa akin yung camera. So, hindi nakaharap sa akin yung screen ng phone ko. So tansya-tansya tayo pag may time. Try ko mag-live maya-maya kung okay ang signal mga kuya. For now, record muna tayo. So, inilabas na raw ang tunay na kulay, sabi ni Kuya Jay Sonza. Bakit nga ba lumabas ang tunay na kulay ni Demonyor? Sino yung Demonyor? Akala ko ba Dayunyor, ba't naging Demonyor? So, I think itong sinabi ni Kuya Jay Sonza, mga kuya, ay base dito sa balita kanina. Parang natutuwa, ano ba? Basahin ko na lang yung balita ng GMA. Actually, video ito mga kuya. PBBM to Pastor Apollo Quiboloy, magpakita ka. Hinahamon. Alam mo, Mr. President, it goes to show na hindi ka talaga knowledgeable sa batas. Yun agad ang comment ko ha. Hindi ko pa tapos basahin mamaya. Magpakita daw si Pastor Quiboloy kasi may reward nga, di ba, yung ulo niya. 10 million, tapos tigwa 1M yata sa iba pang mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ. And it proves na hindi talaga nakapagtapos ng pag-aaral ang ating Pangulo kasi hindi niya naiintindihan ng ultimo batas ng Pilipinas, hindi na nga international law ang pinag-uusapan mga kuya eh. Okay, sabi dito ng GMA President Bongbong Marcos and Pastor Quiboloy's reaction on the 10 million reward money for information leading to his arrest. Bakit hindi? Magsalita ka. Magpakita siya rather. Question his motives. Let me question his motives. Sabi niya, anong motibo ni Pastor Quiboloy? Ano pinag-inalaan mo motibo, Mr. President? At maangas siya sa kanyang interview. Alam niyo napansin ko, baka masyado ako malapit Alam niyo napansin ko, nagpapakaangas siya ngayon. Mayroong element of galit. Also, mayroong element of parang confidence na rin. Kind of overconfidence na nga mga kuya. So, maybe nakapag-prepare siya ng isasagot or maybe, di ba? Ramdam niya na dumarami yung mga tao, lalo na po yung nakakapanood ng Hakbang ng Maisog, na hindi natutuwa sa kanyang administrasyon. Pero since ang mga taong kritiko sa kanya, like Pastor Quiboloy at mga Duterte and even ang mga DDS vloggers, ay nakakaya nilang patahimikin, takutin, sindakin, nagtatago, at ngayon may reward money, maituro lang. So parang mga daga na nagtatago, di ba, ang mga kritiko. So nagkakaroon siya ng some kind of aangas. Pero Mr. President, huwag mo pong kalimutan na hindi pa naman nagkaroon ng verdict, nagkakaroon ng hatol, di ba? Ang hukuman na siya ay kriminal. So pinalalabas nila na pugante daw po ang ating presidente. Kaya nagtatago. Pugante, may ginamit silang term 'di ba? Na para bang
kailangan niyang sumuko. At saka Mr. President, illegal nga po yung paglalagay niyo ng patong sa ulo ni Pastor Quiboloy. Kasi hindi pa nga siya nahahatulan as guilty. Accused pa lang siya. At sabi nga po, you are presumed innocent until proven guilty or until proven otherwise. Hindi ka pa guilty. Itinuturing ka pang inosente hanggat wala pang hatol ang hukuman. So, bakit may patong sa ulo si Pastor Quiboloy? At hindi naman pala yan pera ng gobyerno, ba't aaksayahin nyo nga ba ang pera ng gobyerno? Para lang, di ba? Para lang mapahuli yan. Sinasayang nyo ang pera ng taong bayan. Ngayon may nagsabi po na yung reward money na yan, according to the DILG, according to Abalos, may nag-sponsor. So, nauutusan pala ang gobyerno natin sa ngalan ng pera. Yun pala yun. Tapos ngayon ang tapang-tapang ng presidente, lumalabas na nga ang totoo mong kulay. Sabi ng iba, manggagamit ka. Kaisa-isang network na tumulong sa'yo nung kampanyahan. Binigyan kayo ng marangya, magarbong presidential debate sa Okada. Gumastos ng malaki, mapakinggan ka lang sa debate. Dahil ayaw mong umaten sa debating walang advanced questionnaires. At sa debating hinahanda ng media noong 2022. Hindi ko alam kung kayo nakapag-ready nung interview ng presidential, nung sa presidential debate ng SMNI, pero maayos ka nakasagot, maaari nang may leakage yun, maaari nang may advanced questionnaires. O tapos ngayon, nang nanalo ka, ganito ka na, ay ingrato. Walang utang na loob at budol. At mahirap to hindi nakakaintindi ng batas ang presidente at lumalabag sa batas. Kung hindi galing sa pera ng gobyerno yung reward money na 10 million para sa ulo ni Pastor Quiboloy, kanino galing? So ibig sabihin, kahit sinong mayaman na gustong mahuli si Pastor Quiboloy, pwedeng magbigay ng pera sa gobyerno para may pahuli? Ay iba. Mr. President, alam mo pa ba ang ginagawa mo? Nasa tamang wisyo ka pa ba? Kasi may nagsabi, sira ulo ka na. Mamaya natin yan babanggitin sa susunod nating vlog. Pero ano sa palagay niyo mga ate at kuya? Tama pa ba ang ginagawa ng ating Pangulo? Tama ba yung kanyang pagtatapang-tapangan? Tama ba yung paglalagay ng presyo at patong sa ulo sa kanyang mga kritiko? At dapat po siya magtagal sa pwesto? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe po kayo.